How you started playing basketball? Nag-umpisa po ako maglaro ng football doon sa probinsya namin sa Tagay. Negros Occidental, galing Bacolod, mga 2 hours ang biyahe. Walang report sa amin na tabla, kundi lupa lang, buhangin pa minsan, tapos nakapaalang kami. How's your rookie season in Burger King? Sobrang blessed kasi nga undrafted po ako. Galing ako sa Liga Pilipinas. Binigyan ni Daligad na naging DP po ako doon sa finance sa Liga Pilipinas. Kaya nakuha po ako ni Coach Yeng Yao. Kung ikaw yung player na gusto maglaro sa PBA, talagang gusto mo makapunta kay Coach Yeng kasi nga siya yung coach na nagbibigay talaga ng kumpiyansa sa player, magagawa mo yung gusto mong gawin talaga. Na paglalaro ng basketball, talagang kung makapasok ko sa PBA, siya talaga magiging coach na mas maganda. What do you learn from Coach Yang? May Coach Yang yung natutunan ko talaga every game dapat yun yung last game mo, nagagawin mo lahat hanggat maaari makuha niyo yung panalo dahil kumbaga every game yung pinaka-importante sa kanya na lumaban ka na talagang yung bagang pinaghirapan nyo kung pwede makuha lahat ng panalo po nyo kasi na sobrang blessed ka na makalaro pa sa ganung liga. Kaya hindi pwedeng sayangin yung pagkakataon ng mga ganung liga. How's your stint in talk and text? Sobrang blessed kasi nga nakatikim ako ng champion dun sa PBA, 2 beses ako ng champion. Sobrang blessed dahil napasama ako sa champion na yun at saka siyempre may nakuha rin ng mga bonus para sa pamilya ko. How's your stint last team in the PBA and Kia? Kung kuha niya sa Kia po talaga nabigyan ng chance na makapagpakita kasi nga doon sa mga ibang team ko hindi naman ako nabibigyan masyado ng playing time lalo na doon sa Tokat. Napapasok lang ako pag tampak yung kalaban o tampak kami. Tapos iba yung tingin sa akin na referee dun. Sa PBA na pagpasok ko talagang nakatingin na either na namang paranakit gagawin ni Marky. Ganon yung tingin sa akin dun ng mga referee. Ganon yung bad sa akin dun sa yung bad ko sa PBA kasi yun yung imahe ko dun na yung tatak sa mga referee na kailangan pagpasok mo, tingnan nyo kagad si Marky. Kasi walang magandang gagawin to, kundi mananakit lang ang gagawin. Top 3 toughest opponent players in the PBA. PBA, siyempre, si Ping Grace. Si Mark Ping Grace, tapos si John Mar Pajardo, and then, sa Puro Pix, and then si Defonso, Daniel Defonso, and then sa wing naman, talaga, Snorri Simon, P.G. Simon, and then sa point guard, kung minsan nakabantayan si N.A. Tenorio. Friendly question, can you beat Calvin Abueva in one-on-one? Abueva, wala. Noon bata, masipag at saka malakas yung katawan. Kaya kung one-on-one, medyo magaling, masipag. Kakayanin. Try yung best para mabantayan. Why you transferred in MPBL? Noon na una, kaya ako lumipat sa PBL kasi nga nakausap ko ni Guzmani na Manny Pacquiao na magtatayo ko siya ng Liga in PBL. Tapos yun nga, pinagdasal din naman namin ng mag-asawa yung lumipat sa PBL kasi nga sa Kia, maganda rin naman itong tao kasi nga dahil doon kay Coach sa yung isa rin doon sa may-ari ng Kia. Pero napag-usapan din namin mag-asawa na talagang lumipat sa PBL kasi gusto kong makita ng mga anak ko, 2 kong anak, si Acacia at Yuri, na marunong maglaro ng basketball. Dahil nila malinis na basketball kasi nga isa iba yung image ko sa PBA. Yun nga sabi ko kanina na pag pumasok ako sa loob, alam na yung gagawin ng referee. Talaga nakatingin na sa akin na iniisip lahat ng mga referee doon na yung 3 na referee kasama na yun doon sa mga ibang referee din nanonood doon na wala ang gagawin kundi manakit lang yung nasa isip nila. Kaya gusto ko na lumipat sa PBL at saka may ayos din yung
imahe ko sa basketball na marunong na ako maglaro ng basketball. Hindi lang puro pananakit. Kaya napaka-bless ko na andyan din lagi si Daligan sa paglalaro dito sa MPBL. How's experience playing in the MPBL in 6 years? So yun, sobrang blessed dahil sa ganitong edad ko, nabibigyan pa ako ng kontrata ng ibang team sa MPBL. Siyempre, una-una, papasalamat kami kay Daligan na may ginawa niyang instrumento si Manny Pacquiao at saka yung pamilya niya na itayo itong team na to dahil napakadaming mga players, coaches at saka mga utilities na nabigyan ng trabaho ni Manny. Kaya sa akin, ng mga players siguro, gawin natin lahat na magtrabaho tayo ng maayos kasi napakaswerte natin na mayroong tao na ginawa ng instrumento ni Daligan na bigyan tayo ng trabaho. Kaya huwag natin pabuhin yung basketball. And then, yung experience, talaga sobrang blessed kasi nga, yun nga, hindi nadasal ko kay Daligan na makapaglaro ng maayos, makita ko sa pamilya ko, sa ibang tao na marunong po ako maglaro ng basketball na malinis po sa amin. Kasi isama sa basketball yun, pero hindi yung kagaya sa PBA na tingin sa akin na referee talagang pananakit lang. At least dito po na ipakita ko na binigyan ako ng talent ni Daligan para makapaglaro po ng basketball po. Saka ipakita sa mga bata na marunong din po ako maglaro ng basketball lalo sa mga ibang tao po na hindi nakakilala po. How's the feeling winning championship in MPBL? Sobrang blessed talaga. Talagang masasabi mong napakabuti ni Daligan. Napakadaming teams. Nabigyan kami ng biyaya ni Daligan yung Davao Tigers sa Congo Life. Lalo na sa owner namin, kay Boss Claudio Bautista, sa pamilya niya. Na nakuha rin yung champion na yun. Napakadaming teams at napakahirap kunin. Pero sa biyaya, sa tulong ni Daligan, at saka sa mga kasamahan ko at sa mga coaching staff doon sa Davao Tigers, nakuha po namin yung championship. All of your basketball teammates, who has you learned the most? Ayun, sa PBA, yan doon, Tangitell Yucam po. Dahil magaling na, mabait pa at saka humble din. Tapos si Jimmy Alapag, and then si Harvey Carey. And then sa MPBL, parang kinakapatid ko na rin yung si Robles, tsaka yung mga kondin, yung si Ted Kala, yung mga coaches din, si Coach Don Tulay, and then yung Coach Yung, and then Garcia, and then sa mga players, yun si Billy Robles, and then wala na, yun siguro yung medyo mga kapatid. Eman Calo, yun Eman. Why you choose jersey number 83? Jersey number 83 yung anak ko. Sila po yung pumili. Number 83. Yun lang yung nila, gusto nila jersey number. Kasi sa amin, kasi ako yung sa pamilya namin, ako po yung batas Pero yung asawa ko, yung mga anak ko, yun po yung tagapagpatupad ng batas. If you not became professional basketball player, what do you think your work right now? Hindi ako bigyan ng biyaya ni Daligan na mapaglaro ng basketball. Siguro nasa probinsya ako, mahani ako ng tubo dun sa amin. Nagtawag kasi namin yung tubo na yun, karga tapas Pagka puputulin mo yung tubo, tapos nilalagay mo sa truck. Ganun yung trabaho ko siguro titingin na pagkuha. Tapos yun, sa construction, yun na siguro yung dalawa. Kaya napaka-bless. Saka talagang masasabi mo na si Daligan ay napaka-bless po. Na nabinigyan niya ako ng talent sa pamagitan ng basketball. Thank you for watching.